Lagi nating tinicheck po natin. Sabi po ni Pastor Rome, spiritual inventory. Pero ang spiritual inventory, yung mga taong nabubuhay sa panalangin araw at gabi. Kasi pag nag-spiritual inventory ka, dapat lagi mong tinatanong ang Lord, Lord, sana ba ako? Lord, ayos ba to? Lord. Tsaka, pag lagi kang nakipag-usap sa Lord, ay, ito talagang, ramdam ko na talaga ito dahil pagka lagi akong nakikipag-usap sa Lord, nandiyan po ang Lord, hindi po mahirap hanapin ang Lord. Nababa po siya kaagad. Na pag bumaba po ang Lord, masarap ng manalangin kahit ilang pa yan, tuloy-tuloy ang panalangin mo. Kasi andyan ang Lord, pero pag wala ang Lord, lambot ako nagtatanong na ako kaagad, manalangin ako 2 beses, 3 beses, na hindi ko mararamdaman ang Lord, nagtatanong na ako Kasi feeling ko walang kwenta po. Sinong kausap ko diyan pag wala ang Lord? Di ba? Bibig ko lang. Sinasayang mo lang ang iyong salita. Yan! Pag wala siya. Napakagaling talaga ni Kuya Bel. Praise the Lord. So, ito po, napakahalaga po ng langis. Napakahalaga po ng pananalangin at pagbabasa ng Bible at malalim na pagsamba sa Lord. Napakahalaga po nito. Oo, mahalaga po yun. Kasi hindi po tayo ma-rapture kapag hindi po tayo buhay na buhay sa Espiritu. Yung pong alay na handog na harina. Di ba, sabi po nga po, yung harina po ay kailangan malinis na harina. Wala pong kapintasan. Malinis na malinis po. At hindi po pwedeng lagyan ng pampaansa yun, harinang yun. Nung unang panahon na nag-ahandog sila, bawal po yung Walang, ano ba yun? Libadura. Libadura. Wala. Amen. Number 2, ang sabi po dito, ang nag-aalay ng handog na harina, yun po yung alay na handog ay katulad po yung harina. Nagsimbolo po yan ng ating katawan. Na pag sumamba po tayo, kailangan wala po tayong kapintasan, walang dungis. Malinis na kaisipan. Oo, mainis po. Malinis po talaga. Kabanalan po. So, tingnan po natin yung Leviticus chapter 2 verse 1 po, na Leviticus. Ang sabi nga po dito, at pag kaang sino man ay maghahandog sa Panginoon po, ang ialay na handog po niya ay ang harina na mainam. Harina po ang kanyang iaalay na yung pong lalagyan po niya ng kamangyan at langis. Pinagsama na po yan. Leviticus chapter 2 verse 1. Ay, Oo. kung may maghahandog. O may magmahahandog. Kasi po, pag pumunta po tayo sumamba po tayo sa Panginoon ng tenting, papasok po tayo sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng makakapasok doon na marumi po ang ating puso, ang ating isip, at saka magulo po. Kailangan po muna natin ayusin bago po tayo makikipag-niig sa Lord. Sabagay, bago pa naman tayo haharap sa Panginoon, kapag inisip po natin ang Lord, sinisiyasat na po tayo ng Lord. Amen? So, hindi daw po tayo kailangan dumirekta sa dakong kabanal-banalan ng Lord na hindi po natin sinusuri yung ating sarili. Kasi nakalagay po dito, mainam na harina eh. Walang dungis, walang kapintasan. Yun po yung sabi ng Roma chapter 12 na walang dungis, walang kapintasan, kaaya-aya, malinis po sa harapan ng Panginoon. Yun po, yung testament na yun. Maging Amen? malinis ang puso. Maging malinis po. Ang puso. At Yes. isipan. Ang harina po ay puting-puti po yan. Ibig pong sabihin, katulad po ang ating katawan, dapat tayo ay walang kasalanan, malinis, katanggap-tanggap, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Amen. Katulad ng harina. Amen. Ganun po, nasa pangalawa po yan, Ate Charit, na ang harina ay simbolo po yan ng ating katawan kapag sumasamba tayo. Kasi sa langis pa lang, pagka hindi malinis po ang ating katawan, yung ating puso, hindi din po pupunta yung langis. Hindi po match yun. Kasi ang langis ay espiritu ng Lord. Yun Marumi po. ang mukha Oo. at katawan, hindi. Oo. Ilagay mo yung langis at parang hindi kapito. Yung presensya po ng Panginoon, yun po yung simbolo ng langis na yun. Ang langis nagsimbolo ng presensya ng Panginoon. Amen. So,
Ang harina naman ay katulad po yan ng ating katawan. Ito po malalim po ito pero simplify po ang paliwanag dito. Napaka ano talaga. Hindi katulad ng maraming involved na verses. Ito konti lang ang verses dito pero napakalawak po ng revelation na ito. Grabe. So, ayan o, ulitin ko po, ang harina po ay nagsimbolo ng ating katawan. Na kung sasamba tayo sa Panginoon, kailangan wala tayong dungis, walang kapintasan. Kasi kapag nagpupuri tayo sa Lord, hindi po dadalaw ang Panginoon at palalakasin ka kapag marumi ang puso mo. Kasi sabi ng Panginoon, Isaiah 59:1-2, hindi ako bingi, hindi maiksi ang kamay ko para abutin ko kayo. Dahil sa kasalanan ninyo ay hindi niyo ako makikita, sabi ng Lord.